So, ayun, dito tayo sa labas ng video. Maiba lang yung background natin. So, ayun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, kakatapos lang natin maligo para fresh tayo mag-video. Akala mo naman maamoy tayo sa video, no? Actually, medyo malamig pa din. Nagpapatuyo tayo ng buhok para, mabilis siyang matuyo kasi mahangin dito sa labas. Kaya dito tayo ng video. So, ayun nga guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel para guluhin ang inyong mga araw. Chawat lang, ayan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng like, subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So, for today's video guys, i-share natin ang bagong ways or procedure sa pag-a-apply ng working permit or ang pagkuha ng health card dito sa Baguio City. So, kadalasang alam natin kinukuha siya sa City Hall. Actually, yun din ang alam ko. So, i-share natin kung ano yung mga procedure, kung paano makakuha tayo ng health card at ng working permit. Actually, yung mga may kailangan lang nito, pag na-assign ka sa mga food na establishment. So, kung gusto mo malaman, stay ka lang sa panonood at i-share ko na kung paano. So, ayun nga guys, for today's video, ang i-share natin ay paano kumuha ng health card and working permit dito sa Baguio City. Actually, ang mga may kailangan lang ganito ay pag na-assign ka sa mga establishment na mga food. So, ito yung procedure. Unang-una, syempre, maaga ka gumising kasi kailangan maaga kang pumila doon. At syempre, pagpunta mo doon sa health center, diba, halimbawa may dala ka ng stool, mas okay kasi na may stool ka na kailangan hindi pa siya expired ng 1 hour kasi yun yung kailangan lang requirements. So, pagdating mo doon sa health center, kung may dala ka ng stool, punta ka na kagad doon sa basement nila. Actually, nakalagay naman doon sa, sa labas, sa papel, kung saan ka pupunta, sa kayong procedure nila. So, i-share ko lang sa inyo. Unang-una, pupunta ka nga doon sa health center, diba, sa baba, sa establishment. Pag may dala ka ng stool, ipapalipat nila yon sa iba mong lagayan kasi yun yung basihan nila. So, dapat kaunti rin syempre yung dalang stool. Baka naman sang katutak yung dala mo, kaloka. I-check lang naman yon. Ayun, pagka baba mo sa, ipasa mo na sa basement, mas okay kung maaga ka kasi may seminar kang aatinan. Ay, ang schedule lang ng seminar doon, 8 to 9 a.m. So, once a day lang yon. So, kung hindi mo maaabutan yung 8 to 9 a.m., useless lang yung lakad mo, di ba? Actually, kung nakaluwag-luwag ka naman, pwede ka namang magpa-medical sa labas para ipapasa mo na lang doon yung iyong mga medical, yung x-ray mo, yung sa stool. Kung nagpa-x-ray ka naman sa labas, dapat yung medical mo or yung x-ray, valid siya for 6 months lang. Kung may stool ka naman, dapat yung last na check ng sa stool mo within 1 month lang. So, kung wala ka naman budget, pwede ka naman doon na magpakuha ng iyong x-ray saka ng iyong stool. So, ayun nga, pagkabating mo, punta ka sa basement. Tapos, kung maaga ka, attend ka ng seminar. 8 to 9 a.m. yon kasi 1 hour yung seminar nun. Pagkabating mo sa seminar, may attendance yon, yung papel na pinilapan mo, pilapan nila yon. Pagkatapos mo mag-seminar, magbayad ka na dun sa cashier. Parang 50 pesos yung bayad doon. Pagkatapos mo sa cashier, pupunta ka na sa schedule ng x-ray mo. Pero ako ang ginawa ko kasi nagpa-x-ray nga ako sa labas para pinasa ko na kagad yung resulta ng x-ray ko. So, ang hinahanap doon, para mabigyan ka ng health card, unang-una dapat yung resibo mo na nagbayad ka na, yung resulta ng yung x-ray, tapos meron din yung resulta ng stool mo, saka titignan din nila yung kumo, dapat walang cutics o whatever, ayan. Pagkatapos mong pakita yung resulta ng 4 na yon, aakit ka ulit sa taas para, ayun nga, doon ibibigay yung attendance mo. Dapat yung picture mo, meron kang 1 by 1 picture na kasi may pipilapan ka doon.
Tapos dun ka na nila bibigyan ng attendance. Pagkatapos mo dun, sabihin sa'yo, pumunta ka naman dito sa Baguio Central School para kunin ang ay una muna ay pala, naligaw na tayo. Pakukuhain ka nila ng police clearance. Sa police clearance mo, sa pagkuha, kung may police clearance ka naman, pipirma na lang sila dun sa'yo sa police clearance. Pero kung wala ka pang police clearance, syempre kukuha ka ng police clearance. Pag meron ka may health card ka na, at may police clearance ka na, pupunta ka na dun sa Baguio Central School. Dati alam ko, yung working permit, kinukuha siya sa City Hall. Ngayon may bago silang procedure. So, ayun nga, pupunta ka sa Baguio Central School. Hahanapan ka nila ng sedula saka yung police clearance mo. So, kung wala ka man police clearance or sedula, meron naman dong, pwede ka magbayad doon ng sedula mo. So, depende yung bayad mo kasi may interview pa sila kung may trabaho ka ba, ganyan-ganyan. Kung ilang years ka ng trabaho. Siyempre, kung may trabaho ka na matagal, mas maano yung babayaran mo, mas malaki. Pero pag sinabi mo naman na, ay wala akong trabaho ng ilang years na o months, I guess, ako kasi binayaran ko almost 50 pesos, parang ganon. Pagkatapos mo nun, magpipill up ka na naman. Tapos, pupunta ka ulit dun sa unahan para ibigay yung pill upan mo. May ibibigay silang stub para balikan mo ng lunchtime. So, ayun na, nakatapos ka na. Doon na nila ibibigay yung yung working permit mo. So, papakita ko mamaya guys kung ano yung tsura ng health card. Nandun yung mga procedure nila, saka yung working permit na ibinibigay nila. So, standby lang kayo. Nagpapatulo talaga tayo ng hair, pero hindi pa siya masyadong natuyo. So, ito guys, yung sample ng application form for health certificate. So, unang-una, nakalagay na ito yung step 1, fill up mo tong form, mag-attach ka ng 1 by 1 picture, tapos return mo doon sa signing. Pangalawa, submit mo sa basement yung stool mo. Tapos, yung pangatlo, magpipay ka nga sa cashier. Tapos, ay yung mga x-ray, kailangan yan. Signing of the doctor. Tapos, renewal of certificate. So, ayan guys, yung sample ng health certificate. So, kailangan, ulitin ko, kung sa labas ka nagpa-x-ray, dapat within 6 months. Tapos, ang install mo, 1 month lang. Ayan, nakalagay naman siya. Ayan. Tukoy ko na pagkakakitaan online ay itong si Daily Status Earn Money. So, titignan natin ang kanyang rating. Meron siyang 4.8 rating at meron ng download na 500k download. Diba? Ang dami nagmamahal kay Daily Status. Sana all marami nagmamahal. Ayan, open natin siya. Ayan, antayin lang natin siya mag-open para ituro ko sa inyo kung paano ba yung mga ways of earning niya. Siyempre, kung anong language mo, siyempre English lalagyan natin kasi walang Pilipino. Ayan. May storage. Allow na lang natin. Ayan, allow na lang. Yes. Panoorin natin yung tutorial niya. Ayan, sabi, paano daw, pakita natin to. Paano daw tayo kikita dito? How can I earn money? Siyempre, via Facebook. Pwede ka mag-login via Facebook or Google. Check mo yung earning doon sa left side. Tapos, ang nakalagay dito, you will get points for every task. 1,000 points equal to $1. Ayan. When can I withdraw money and show and how much? Ang pinaka mababa daw na withdrawal is 10,000 equal to $10. Walang maximum limit. Ayan. What is payment method or money conversion rate? Via PayPal. Ayan, nakalagay naman siya. Ayan. Is there any limitation on views or upload? Wala naman daw. 20. Ayan. Sa share video, may 4. How many points can I earn via browsing uploading status? Sa share video, 4 points. Sa view, 4. And sa kada react mo, at ayan na siya, and so on. So, ayan. Kung gusto niyo malaman, install niyo na siya guys. Ayan.
Andun na tayo. So, paano nga ba tayo kikita dito? Meron na ba tayong account? Para mag-login ka sa account, click mo yung login mo. Mag-login tayo pwede ka mamili kung via Facebook o via Google. So, pipiliin natin tong Google account natin. Ayan. Click lang natin siya. Ayan. So, operating in progress na siya. Ayan. So, since meron na tayo na login sa ating Google, pwede na tayong kumita. Oh no, what happened? My earnings. Ayan. Kung meron kayong referral, pag ginamit yung referral nyo, may makukuha kayong 100 points. So, ayan. Kung wala pa kayo, pwede nyo gamitin ang ating referral. Ito siya. 100 points. Din ang makukuha nyo. Ay, diba? Ayan. Balik tayo dun. Pwede ka maglagay ng right code, upload video, upload image, o upload, ayan, X natin yan. Hanapin natin mga picture para pwede tayo mag-react. Guys, pwede ka mag-react. Ayan, makikita mo kung ilan. Pwede mo i-like kung ilan yung followers nila. Ayan. Oh my gosh. Ayan. Pwede ka kumita rito sa pag-react mo lang sa mga picture nila. Ayan, click mo yan. Pwede ka mag-like. O, diba? Manood ka palang simpleng ads. So, ganun lang ang ways of earning na, guys. Mamili ka na kung paano. Ayan. So, eto nga, kung makakaipon ka na ng 1,000 points, ay meron ka ng $1. So, nakita nyo, guys, nag-react ako, tawag dito, sa mga picture nila, may nakuha na akong 3 points. Ayan. So, meron na tayong 106 points. Ayan. So, kailangan natin ng 1,000 points para maka $1 tayo. So, isa pang ways of earning nga dito ay yung sa referral code. So, kung wala pa kayo, install nyo na, guys. Ayan. Madali lang siya, diba? Mag-react ka lang sa mga picture, pwede ka nang kumita. Huwag mo kalimutan mag-like, subscribe, and click yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video.